Matagal ng panahon ang nakalipas, hinanggad ni Seika ang kapangyarihan upang maging pinakamalakas na sorcerer sa mundo upang makuha niya ang anumang gusto niya. Gayunpaman, nang makamit niya ito, nainggit sa kanya ang mga matataas na opisyal ng Maharlika at nagplano ng isang pag-atake upang tapusin siya gamit ang kanyang mga paboritong estudyante. Sa bingit ng kasawian, nanumpa si Seika na magiging mas tuso sa kanyang susunod na buhay, kaya't gumamit siya ng isang spell na naging dahilan upang siya ay muling magkatawang tao bilang si Seika Lamproj, ang anak ng isang konde. Kasalukuyan, ang ama ni Seika ay nagsagawa ng isang mahiwagang pagtatasa kay Seika, para lamang mapagtanto na ang talunan ay walang mahika. Dahil dito, sinimulan siyang kutsain ng kapatid ni Seika na si Glay, ngunit hindi niya alam na ang katawan ni Seika ay puno ng spiritual power. Nang sumunod na linggo ay kaarawan ni Seika, at wala siyang natanggap na pagdiriwang dahil siya ay anak ng isang kerida. Habang nagpapahinga siya sa kanyang silid, muling nagpakita si Glay upang apihin siya. Sa pagkakataong ito, ipinagmalaki niya na papasok siya sa isang prestihiyosong akademya ng mahika, at hindi makakasali si Seika dahil wala siyang mahika. Dumating ang kanilang ama kasama si Raph at sinabi kay Glay na oras na para sa pagsasanay ng mahika. Kaya, hiniling ni Seika na sumama sa kanila. Sa labas, sinubukan ni Glay na pagtawanan si Seika sa pamamagitan ng pagpapaputok nito ng mahika sa isang target, alam na alam niyang walang mahika si Seika. Laking gulat niya, tinanggap ni Seika ang alok at nagpaputok ng apoy nang hindi na kailangang bigkasan ang mga karaniwang linya tulad ng Harry Potter. Nabigla si Glay dito, at sinubukang magpanggap na siya ang may kasalanan. Ngunit ang kanilang matandang lalaki, na namangha rin, ay tinuruan siya kung paano may mga taong maaaring gumamit ng mahika kahit na hindi sila ipinanganak na mayroon nito. Pagkatapos ay hiniling ni Seika na matuto ng mahika, at kahit natuto lang ama, naisip niyang turuan siya sa teorya tulad ng kanyang mga kapatid. Sa bandang huli, nagpa siya si Seika na pakawalan ang isa sa kanyang mga selyadong mastiko na halimaw upang makita kung nagbunga ba ang lahat ng kanyang pagsasanay at pag-aaral. Habang nag-oorasyon siya ng isang spell, isang mythical na sorrow na nagngangalang Yoki ang nagpakita sa anyo ng isang magandang babae. Nang makita siya, natuwa si Seika na maaari na niyang ipatawag ang kanyang mga selyadong mastiko na halimaw, habang nasa sabik din siyang makita siya. Sinubukan siyang pabalaykan ni Seika dahil ayaw niyang may makakita sa kanya, kaya nag-anyong isang cute na sorrow at nagmakaawa na manatili dahil sawa na siyang maselyado. Kalaunan, narinig ni Seika si Glay na inuutusan ang katulong na si Yefa na magpalipis ng gabi kasama niya. Agad na napagtanto ni Seika na gusto siyang makasesyon ni Glay, kaya nagsinungaling siya na may negosyo siya kay Yefa at sinabihan si Glay na umalis, na ikinainis niya. Habang paalis si Glay, nagpasalamat si Yefa kay Seika para sa tulong. Pagkatapos nito, nagmakaawa siya kay Seika na sumama sa kanya sa labas, kung saan ipinakita niya sa kanya ang isang nasugatang carbuncle at tinanong kung maaari itong mailigtas. Nag-alok si Seika na pagalingin ang nilalang. At pagkatapos niyang gawin iyon, naging napakasaya ni Yefa at tinawag siyang isang kamangha-manghang tao dahil ang kanyang mga spell ay espesyal. Sumagot si Seika at sinabing espesyal din siya, dahil alam niyang nakakakita ito ng mga espiritu. Bagamat nabigla, inamin nito ni Yefa at sinabi sa kanya na ang mga espiritu ay laging nagtitipon sa paligid ng kanyang sarili, ngunit kakaiba ang kanilang pag-iwas sa kanya. Dahil sa kuryosidad, ginamit ni Seika ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pagpapakawala sa kanya ng isang elemental na apoy. Nang gawin niya iyon, humanga si Seika, kaya nangako siyang sasanayin siya ng mas mahusay dito. Pagkalipas ng halos isang taon, kaarawan na ni Seika, ngunit walang nagdiriwang nito kasama niya gaya ng dati, at kahit ang kanyang ama ay wala. Nang hapong iyon, dumating si Glay at sinabihan si Seika na sumama sa kanya sa mga aralin sa espada dahil hindi siya maaaring gumamit ng mahika at maaaring mapunta sa hukbo. Bigla na lang, nagmadali ang mga katulong upang ipaalam sa kanila na isang malaking halimaw ang nagpakita sa lungsod, at ito ay papunta sa kanila. Hindi nagtagal, nagpakita ang halimaw, kaya nagsimulang tumakbo palayo si Glay na parang manok, habang si Seika ay tumatakbo sa kabilang direksyon upang harapin mismo ang halimaw. Paglabas niya, nakita niya ang halimaw na malapit ng kagatin si Yefa at isang katulong, ngunit napansin niyang hindi nito magawa dahil isang malaking elemental ang nagpoprotekta kay Yefa. Nang ligtas si Yefa,
sinimulan ni Seika ang pag-akit sa halimaw palabas sa bukas na lugar, kung saan makikita siya ng lahat ng nasa mansyon. Habang tumatalon ang nilalang papunta sa kanya, nagpaputok siya ng isang nakal-alasong spell ng apoy na tumalo nito sa isang putok lamang, na ikinagulat ng lahat dahil alam na nila ngayon na hindi biro si Seika. Matapos masaksihan ang tagumpay ni Seika laban sa halimaw, nagdaos ang konde ng isang piging ng gabing iyon para sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya si Seika kung paano niya nalaman na mahina ang halimaw laban sa apoy, at ibinahagi ni Seika kung paano niya ito nabasa noon, at nang marinig niya na gumamit ng apoy ang matandang lalaki upang itaboy ang halimaw, sinubukan niya ito. Humanga, sinabihan siya ng konde na banggitin ang kanyang kahilingan, at hiniling ni Seika na mag-enroll sa Ladonia Magic Academy, kasama si Yefa bilang kanyang katulong. Pumayag ang konde sa unang kahilingan sa kondisyon na kukuha si Seika ng entrance exam, ngunit tumanggi siyang sundan ni Yefa si Seika dahil naniniwala siyang wala itong talento sa mahika. Para maayos ito, nagtanghal si Seika ng isang maliit na palabas at hiniling kay Yefa na ipakita ang kanyang mga kakayahan, na ipinakita niya at ikinagulat ng mga nakasaksi. Nang marinig ni Glay ang pagsang-ayon ng kanyang amang lalaki sa kahilingan ni Seika, agad siyang tumutol at ipinaalala sa kanya na hindi pa ito nangyari sa kanilang sambahayan at nagpadala sila ng dalawang magkapatid upang mag-aral ng mahika sa akademya. Pumayag ang konde at sa pagkagulat ni Glay, inanunsyo niya na sasali si Glay sa militar dahil mayroon siyang pisikal na talento sa pag-espada. Agad na hindi sumang-ayon si Glay at hinamon si Seika sa isang tunggalian upang magpasya kung sino ang makakapunta sa Ladonia. Natural, pumayag si Seika, kaya nagtakda ang duke ng laban para sa susunod na araw ng tanghali na ang mga patakaran ay hindi gagamit ng totoong mga espada at mahika ng nasa kalagitnaang ranggo at mas mataas. Nang gabing iyon, inabutan ni Raph si Seika ng regalo sa kaarawan, na isang glass pen, at humingi ng paumanhin sa hindi pagtanggap sa kanya sa loob ng maraming taon. Bago umalis sa kwarto ni Seika, nagmakaawa siya rito na huwag masyadong mag-alala kay Glay sa kanilang nalalapit na laban at mag-aral ng mabuti kapag nakapasok na ito sa akademya. Ilang sandali pa, binuksan ni Glay ang bintana ni Seika at hinamon ito sa isang tunggalian at tinawag si Seika na isang maswerteng bata dahil sa kanyang naunang nagawa sa halimaw. Nang dumating si Seika, sinabi ni Glay na dapat nilang ibasura ang mga patakaran ng kanilang ama at lumaban hanggang sa sumuko ang isa sa kanila at ang matatalo ay matatalo sa laban. Agad niyang inactivate ang isang mid-level spell sa ilalim ng mga paa ni Seika upang sunugin siya, ngunit sa kanyang pagkagulat, nanatiling hindi natitinag si Seika. Kaya, nagpakawala si Glay ng maraming atake, ngunit pinoprotektahan ni Seika ang kanyang sarili gamit ang isang harang. Pagkatapos, kumuha siya ng isang talisman at ginamit ito upang pigilan ang mga paggalaw ni Glay tulad ni Inumaki. Pagkatapos, nilamukos niya ang kamay at sumigaw si Glay sa sakit na parang napunit ang kanyang kamay. Kaya, sumuko siya at nangakong magtatapat para palayain siya ni Seika. At nang gawin iyon ni Seika, bumagsak si Glay at naalala ni Seika kung paano inakala ni Glay na siya ay mapalad gayong, sa katotohanan, si Seika ang nag-orkestra ng buong sitwasyon tulad ni Aizen sa pamamagitan ng pagtawag kay Bonzi, isang Cyclops, upang habulin ang halimaw mula sa pinaghihigaan nito. Nagtataka si Yoki kung bakit kinailangan niyang gumamit ng ganoong paikat na diskarte gayong mas malakas siya kaysa sa mga mahihinang tao sa buhay na ito. Ipinaalala ni Seika sa kanya kung paano siya natalo ng mga tinatawag na mahihina noon. Ngayon, plano niyang maging katulad nila at maging matalino para hindi siya mabaygo tulad ng dati. Sa wakas ay dumating ang tagsibol, kaya naghanda sina Seika at Yefa na tumungo sa akademya. Maliwanag na ngumiti ang dating dishwasher habang paalis kasama si Seika, alam na walang makakagambala sa kanila sa buong 7 araw na paglalakbay patungong Ladonia. Sa kanilang paglalakbay, binigyan ni Seika si Yefa ng kwintas na naglalaman ng mga mahiwagang bato na aakit sa mga elemental sa kanya. Ang kanyang layunin ay para sa kanya na gamitin ang elemental magic ng Palladian at lumakas. Kung tungkol sa kanya, labis siyang dumaranas ng motion sickness kaya't kailangang palaging eye flash ni Yefa ang kanyang mga asset para hindi siya mahilo. Samantala, habang nagtatrabaho ang konde, napagpasyahan niya na panahon na para magpakita ang kanyang nakababatang kapatid na si Gilbert.
Palagi niyang iniisip si Gilbert bilang isang malayang estranghero na naging isang adventurer at bumalik mula sa teritoryo ng demonyo kasama ang isang bata matapos mawala ng ilang taon. Ang batang lalaki ay may itim na buhok at mga mata, na napakabihirang makita sa kanilang bansa, at nagtaka ang duke ng Lamproge kung siya ba talaga ang anak ng kanyang kapatid or ng isang demonyo. Nalungkot ang konde sa ginawa niya kay Glay ngunit ipinaalala sa kanyang sarili na ang pagpapadala kay Seika sa hukbo ay magiging mapanganib, dahil maaari siyang maging isang bayani or isang hari ng demonyo. Maya-maya, dumating sina Seika at Yefa sa pinakamalapit na bayan sa akademya, at nag-book si Seika ng magkahiwalay na silid para sa kanilang pagtulog. Biglang gusto ni Yefa na kilitiin siya nito, kaya humingi siya ng pahintulot na magpakita mamaya ng gabing iyon. Ngunit ang talunan, na malinaw na hindi nakakabasa ng mga senyales, gaano man ito kaliwanag, ay hindi niya napagtanto ang kanyang pagkakataong maging isang tunay na nasa hustong gulang. Pagkatapos umalis ni Yefa, nagalit si Yoki dahil alam niya ang layunin ni Yefa, ngunit gusto niyang solohin ang launcher ni Seika ng mag-isa. Kinabukasan, pagdating nila sa akademya, mabilis na napansin ni Seika ang isang kakaibang nananatiling pool ng mahika. Pagkatapos ay nagtungo sila sa linya ng mga kukuha ng pagsusulit upang suriin ang kanilang kapangyarihan sa mahika. At pagkatapos magpakilala, napagtanto ng ibang mga taga-suri na si Seika ay anak ng isang maharlika. Inilagay ni Yefa ang kanyang kamay sa kristal, at ipinakita nito na mayroon siyang kakayahan sa mahika ng hangin at apoy. Ngunit nang gawin din ito ni Seika, walang nangyari. Kaya ang taga-suri, na nagngangalang Karen, ay nagpalagay na malamang na mayroon siyang iba pang mga affinity na hindi masusukat ng kristal, tulad ng liwanag or dilim. Laking gulat nila nang ipaalam ni Seika sa kanila na wala siyang kapangyarihang mahika, at agad siyang siniraan ng ibang mga kandidato, sinasabing kinulit niya ang kanyang maharlikang ama para makapasok. Ikinagalit ito ni Yefa, ngunit pinigilan siya ni Seika. Bigla, isang karaniwang tao ang sumulpat at nagpakilala bilang si Amyo bago hinawakan ang kristal at pinasindi ito ng maliwanag, na nagpapahiwatig na mayroon siyang kakayahan para sa lahat ng apat na elemento. Pagkatapos ay nagpasalamat si Seika sa pagpapatahimik sa karamihan, ngunit sinabihan niya itong huwag maunahan dahil hindi niya ginawa iyon para sa kanya. Nilinaw pa ni Amyo na ayaw niya sa mga maharlikang tulad niya at naniniwala siyang gagamitin lamang nito ang koneksyon sa pamilya nito para makapasok sa akademya. Gayunpaman, pagkatapos siyang obserbahan ng mabuti, napansin niya na kamukha niya ang paborito niyang estudyante sa kanyang nakaraang buhay, ngunit may ibang kulay ng buhok. Kalaunan, nagsimula ang mga pagsusulit at habang may kumpiyansa si Seika sa mga nakasulat na pagsusulit, nag-aalala si Yefa na ang kanyang pagiging isang talunan na blonde ay makakahadlang sa kanyang pagpasok. Ngunit sinabihan siya ni Seika na bumawi sa praktikal na sesyon. Pagkatapos ay nakita niya si Amyo na naglalakad sa pasilyo na may dalang espada at naisip niyang suriin kung gaano ito kalakas. Ilang minuto ang lumipas, sa lugar ng praktikal na pagsusulit, sinabihan sila ni Instructor Cordil na tamaan ang mga target gamit ang kanilang mahiwagang kapangyarihan dahil ang bilang ng mga spell ng pag-atake at ang kanilang mga elemental na uri ay maaaring magbigay sa kanila ng mas mataas na marka. Nang dumating ang oras ni Yefa, pinakawalan niya ang flamme ng isang mid-range spell nang walang incantation at nagawang tamaan ang target. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isa pang target at nagpaputok ng mga windlands dito nang hindi na muling nag-enchant. Sa pagkakataong ito, ang bawat atake ay pumupunit sa target at nang bumalik siya kay Seika, pinuri niya ito dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong gumamit ng kanyang kakayahang hangin. Pagdating ng kanyang turno, minamaliit siya ng ibang mga kandidato dahil sa kanyang kakulangan sa kakayahang mahika, ngunit ginulat niya sila sa pamamagitan ng paggamit ng asul na apoy sa kanyang unang target. Pagkatapos nito, winasak niya ang pangalawang target gamit ang mga kristal at ginamit niya ang isa sa kanyang mga talisman bilang catalysta na nagiging sanhi ng paglabas ng malaking dami ng tubig at pagyayelo sa ikatlong target kapag nadikitan. Pagkatapos ay nagpasya siyang huminto doon dahil ang hangin ay hindi isa sa 5 elemento na mayroon siya at hindi pa niya alam kung paano gamitin ang liwanag at dilim. Pagkatapos ng praktikal na pagsusuri, tinanong ni Karen si Cordil kung kumusta ang sesyon at ipinaliwanag niya na labis siyang nagulat sa mga pagganap ng ilan sa mga kandidato. Nang banggitin niya sina Yefa at Seika sa kanya, nagulat siya dahil ang kanilang pagkakahawig sa mahika ay nag-iiba-iba mula kaunti hanggang wala.
Ang pinakanakakagulat sa kanila ay si Amyo na may mas maraming mahiwagang kapangyarihan kaysa sa dalawa pa. Nang marinig ito, pinaghihinalaan ni Karen na si Amyo ay maaaring ang maalamat na bayani na ang layunin ay talunin ang hari ng demonyo. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta ng kanilang mga pagsusulit, at habang si Seika ay nasa ikatlong pwesto, si Yefa ay nasa pangalawang pwesto, at si Amyo ang nanguna. Ilang araw pagkatapos ng anunsyo, opisyal silang tinanggap bilang mga estudyante ng akademya. Mula ngayon, nakatira sila sa mga dormitoryo, na nangangahulugang kakailanganin ni Yefe na maghanap ng mas maraming paliko-likong paraan upang ma-access ang maliit na launcher ni Seika. Sa araw ng seremonya, napansin nila ang maraming madilim na elemento sa isang kalapit na palumpong, at nang sundan nila ang mga ito, nakakita sila ng isang bilog ng itim na mahika. Nag-alala si Yefa at tinanong si Seika kung ano ang gagawin, ngunit iminungkahi niya na iwanan ito ng mag-isa habang isinasaalang-alang na ito ay pag-aari ng paaralan. Para sa karagdagang seguridad, pinakawalan niya ang ilang Shikigami upang bantayan ang paligid habang papunta sila sa bulwagan. Sa bulwagan, inalok ang mga estudyante ng isang piging upang salubungin sila sa akademya. Habang pinapakain ni Seika ang kanyang bibig, si Amyo, ang kinatawan ng kanilang sect, ay lumakad papunta sa entablado upang kausapin sila. Doon, sinabi niya sa kanilang lahat na ang tanging layunin niya ay maging sapat na malakas upang talunin ang mga halimaw at protektahan ang kanyang mga kasama. Habang patuloy siyang nagdadadaldal, ang magic circle na nakita nila kanina ay gumana, at sa loob ng ilang segundo, ilang mababang antas na demonyo ang sumugod sa bulwagan, sinira ang piging. Napansin ni Seika na may hinahanap sila, at nakita niya kung paano tumatalbog sa kanila ang mga low-rank spell na pinapatama ng mga estudyante sa mga demonyo. Bigla, pinutol ni Amyo ang isa sa kanila, at nagpakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake. Doon napansin ni Seika ang kanilang mabagal na paggalaw na parang mga zombie at pinaghihinalaan na sila ay mga decoy. Kaya, nakita niya ang kanyang Shikigami feed at nakita ang caster na naghihintay sa magic circle. Nang hindi nag-aksaya ng oras, sinabihan niya si Yefa na tumakbo kung siya ay nasa panganib, at tulad ng ilang bayani, mayroon siyang trabahong dapat gawin. Agad siyang nag-teleport sa caster at kumanta ng isang tula para sa demonyo. Nagulat sa katapangan ng lalaki, tinawag siyang talunan ng demonyo at nagpadala ng 3 demonyo sa kanya. Gayunpaman, mabilis na natama ni Seika ang dalawa at tinatakan ang huli, na humanga sa caster, na pagkatapos ay piniling harapin siya at ibunyag ang kanyang pangalan bilang Galgalios. Tulad ni Gilgamesh, nagpatawag siya ng maraming armas at sinira pa ang mga atake ni Seika. Pagkatapos nito, inihagis niya ang isa kay Seika, ngunit iniwasan ito ng bida, at sa kanyang pagkagulat, binago ni Galgalios ang trajectory nito, na naging dahilan upang bumalik sa kanya ang talim na parang martilyo ni Thor. Bilang resulta, nataman si Seika, at nalaman niya na maaari ring gumamit si Galgalios ng mahika ng teleportasyon. Pagkatapos ay hinagisan siya ni Galgalios ng apoy, at nang tumalon palayo si Seika, pinutol ng demonyo ang kanyang braso. Hawak ang kanyang sugat. Tinanong ni Seika kung ano ang gusto ni Galgalios, at sinabi ng demonyo na hinahanap niya ang maalamat na bayani. Inakala ni Seika na niloloko niya ang kanyang sarili, ngunit tinawanan siya ng demonyo at iginiit na hindi ito isang kwentong barbero dahil totoo ang propesya tungkol sa bayani at sa hari ng demonyo. Dahil doon, ipinagpatuloy niya ang paglalarawan kay Amyo at tinawag itong bayani. Nagulat si Seika, ngunit pagkatapos ay pinaputukan siya ni Galgalios ng mga espada bago siya tinusok at pinutol ang kanyang ulo, or tila ganoon. Habang papunta siya sa bulwagan, muling nagpakita si Seika, mukhang hindi nasaktan na parang ito ang unang beses niyang nakatagpo si Galgalios. Inaawit niya muli ang parehong tula, at agad siyang hinagisan ni Galgalios ng kutsilyo, ngunit agad na pinagaling ni Seika ang sarili. Nagulat sa kakayahan ni Seika, nanumpa si Galgalios na tatapusin si Seika hanggang sa hindi na siya muling mabuhay, ngunit inatake ni Seika si Galgalios gamit ang isang spell ng tubig na tumakip sa buong palumpong. Pamilyar na sa mga kalokohan ni Galgalios sa pag-teleport, umiwas si Seika na parang si Ultra Instinct Goku at tinawag ang isang lightning mythical beast na nagpakuryente kay Galgalios. Agad na nag-teleport muli si Galgalios at inatake si Seika mula sa likuran, at napangiti si Seika nang sa wakas ay nahawakan niya ang demonyo.
Pagkatapos ay inatake ni Seika si Galgalios gamit ang mga maputlang pag-atake, na nagpahina sa demonyo. Sa kabila ng mga pinsala, naniniwala si Galgalios na kaya niyang magtiyaga, ngunit ginulat siya ni Seika nang ibunyag niyang nakapag-ipon siya ng maraming talisman sa paglipas ng mga taon. Upang tapusin ang mga bagay-bagay, tinawag ni Seika si Mezuchi, isang dragon-type mythical beast na umagaw kay Galgalios sa ere at nilamon siya na parang isang meryenda. Sa kasamaang palad, sinubukan ni Mezuchi na tumakbo para dito, kaya ipinadala ni Seika ang kanyang mga talisman dito, at nang sumugod ang dragon upang atakihin siya, mabilis itong tinakpe ni Seika bago napansin na ang kanyang kasalukuyang anyo ang nagdulot ng labis na kawalang galang. Pagkatapos ng laban, bumalik si Yoki sa kanya at sinabing nagtago siya dahil sa palagay niya ay hindi siya magiging kapaki-pakinabang sa labanan. Pinuri niya ang kanyang tula, ngunit nahihiya siya tungkol dito. Pagkatapos ay bumalik siya sa bulwagan at nakita na natalo ni Amyo ang lahat ng mga mababang demonyo. Sa pamamagitan lamang ng panunood sa ibang mga estudyante, masasabi niyang hindi sila nasisiyahan sa kanya, at iniugnay pa niya ang sitwasyon nito sa kanyang nakaraang buhay, kaya nagpasya siyang ilarawan siya bilang ang pinakamalakas habang sinusuportahan niya ito sa daan, kahit na nangangahulugan ito ng pagkatalo mismo sa hari ng demonyo. Isang buong buwan na ang nakalipas mula nang umatake ang mga demonyo at muling plano ni Seika na makipagkaibigan kay Amyo, ngunit hindi siya pinakinggan nito nang batiin niya ito, kaya ipinaalala sa kanya na isa siyang awkward geek. Habang papunta sila sa klase, nakita ni Seika ang isang bar aisles na lumulutang sa ibabaw nila bago bumagsak, kaya pinalitan niya ang kanilang lokasyon ng isang talisman upang maiwasan silang matakpen ng berdeng nilalaman. Sa sumunod na sandali, bumaba si Instructor Cordil at humingi ng tawad sa kanila para sa pagkakamali, na sanhi ng pagtatangkang palutangin ito patungo sa itaas na palapag sa pamamagitan ng bintana. Ang gawaing ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paggamit ng madilim na mahika at sinabi ni Cordil na nahihirapan siya sa aspetong iyon, ngunit mas mahusay siya sa mahika ng liwanag. Agad na nabanggit ni Seika na napakabihirang magkaroon ng dalawang elemento ng pagkontrata ang isang tao. Pagkatapos ng klase, inanunsyo ni Karen sa mga estudyante na sila ay may pahinga sa susunod na linggo, ngunit kakailanganin niya sina Amyo at Yefe na manatili at tumulong sa paghahatid ng bagong listahan ng mga estudyante bilang handog sa templo sa Ladonia Forest. Agad itong nagbabadya ng panganib para kay Seika dahil doon niya natalo si Galgalios, kaya hiniling niya kay Yefe na tumanggi na pumunta upang siya ang sumunod kay Amyo. Hindi nakipagtalo si Yefe sa kanya at agad na sumang-ayon, ngunit pagkatapos ng klase, nagsimula siyang umakto na parang isang selosa na may bahay at pinaghihinalaan na ito ay sawa na sa kanya at gusto si Amyo. Agad na nangako si Yefe na gagaling sa pagkain ng kanyang launcher at nagmakaawa sa kanya na huwag siyang iwan, ngunit ipinaalala niya sa kanya na si Amyo ang goat ng pagkain ng launcher at kung tutulungan siya ni Yefe na makasesyon siya, siya ang magiging numero 1 niya. Dahil doon, sumang-ayon siya at tinapik niya ang kanyang ulo na nangangako sa kanya ng ilang mga aralin pagkatapos ng klase. Pagkalipas ng ilang araw, iniabot ni Karen kina Amyo at Seika ang roster na ihahatid. Habang papunta sila, maingat niyang tinanong kung ano ang layunin nito at kung gusto ba nitong galugarin siya tulad ni Dora, ngunit itinanggi niya ang kanyang mga mapanghimasok na iniisip at sinabing gusto lang niya itong makausap. Pagkatapos ay napansin nila ang isang stub na may magic circle at lumapit sila rito upang suriin ito, ngunit ay teleport lamang sa isang piitan. Pagdating nila, nagpakita ang ilang halimaw na umatake sa kanila, ngunit pinabagsak sila ni Amyo at binasag ni Seika ang ulo ng isang mas malaki na sumusubok na tumalon sa kanya. Nang tanungin niya ang tungkol sa mga pamamaraan na ginagamit niya, tinawag niya silang isang bagay na pampamilya upang maiwasan ang magmukhang kainahinala. Habang patuloy silang naggalugad sa piitan, ginamit ni Seika ang kanyang mga talisman bilang pinagmumulan ng liwanag at ikinakabit din ang mga ito sa kisame upang matulungan ang kanyang Shikigami sa labas na matukoy sila kung malapit sila. Bigla, inatake sila ng maraming halimaw at habang nilalabanan ni Amyo ang ilan sa kanila, nauntog siya sa pader na parang isang Barbie doll at nawalan ng malay. Dahil walang mga saksi sa paligid, pinaslang ni Seika ang karamihan sa mga halimaw gamit ang isang alupihan at saka tinusok ang iba pa sa kanila. Nagising si Amyo pagkaraan nito at nakita niyang nagamot na ang kanyang mga pinsala ngunit mayroon siyang migraine kaya gumawa si Seika ng harang na pumipigil dito at napagpasyahan na ito ay resulta ng isang sumpa.
Matapos malaman na nagsimula ang mga sintomas simula nang pumasok siya sa paaralan, pinaghihinalaan niya na may marka ng sumpa sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang kanyang plano sa dahilan na tiningnan niya kung mayroong anumang marka at malugod niyang itinatak ang imahe sa kanyang mga mata dahil halos hindi na siya nasisiyahan sa mga plot armor ni Yefa. Kahit na wala siyang nakikitang marka sa kanya, pinaghihinalaan pa rin niya na ito ay isang sumpa dahil tumigil ang mga sintomas pagkatapos niyang gawin ang harang kaya kumuha siya ng isang hibla ng buhok nito at ikinabat ito sa isang talisman upang magsilbing kapalit niya. Ngayon na mayroon na silang libreng oras, sinubukan niyang kumpirmahin kung hinawakan ni Yefa ang kanyang atsyara ngunit mariin niya itong itinanggi upang hindi niya mawala ang kanyang pagkakataong makuha si Amyo. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang tungkol sa pagiging anak ng isang kerida at ito ang dahilan kung bakit siya malapit kay Yefa, at ito ang nagpalungkot sa kanya dahil sa maling paghusga sa kanya kaya ibinahagi niya ang tungkol sa kanya. Ipinanganak siya sa isang pamilyang mahilig sa pakikipagsapalaran at isa siyang mahilig sa labanan kaya nag-enroll siya sa akademya na may pag-asang patuloy na ma-excite. Matapos ibunyag ang kaunting sarili, tinanong ni Amyo si Seika kung siya ba ay isang weirdo ngunit hindi ito sumang-ayon at nakipag-ugnayan sa kanya na parang isang master ng sikolohiya kaya't tuluyan na siyang nagbabawas ng kanyang bantay sa paligid niya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa piitan upang tapusin ang lahat ng mga halimaw na paakyat hanggang sa makarating sila sa silid ng mga boss. Pagdating doon, tumingin sila sa pinto at nakita na ang boss ng piitan ay kakaiba. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala si Amyo na hindi niya ito kayang harapin ng mag-isa, ngunit ipinaalala sa kanya ni Seika na kaya nilang malampasan ang anumang bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkakaibigan kaya sumugod sila sa silid, at si Seika ang nagsilbing decoy para sa halimaw na nagbigay kay Amyo ng pagkakataong atakehin ito mula sa itaas. Matapos nilang talunin ang boss, agad na tumalon si Amyo kay Seika upang gantimpalaan ito sa kanyang pagsusumikap at sinabing sila ay nasa perpektong pagkakatugma. Samantala, natagpuan na ni Seika ang labasan bago ang laban at maaari sana silang makatakas anumang oras, ngunit hindi niya sinabi kay Amyo dahil gusto niyang magkaroon ng pribadong oras kasama ito sa pamamagitan ng pagtulong dito na maging isang wastong adulto. Pagkatapos ay pumasok sila sa isang silid kung saan nakakita sila ng isang mithril sword, ngunit ibinigay ito ni Seika kay Amyo at kinuha ang isang mahiwagang singsing na nahulog mula rito. Bigla siyang nahumaling na maging kasama niya at sinabihan itong galugarin siya kasama ang iba pang mga piitan tuwing magkakaroon sila ng pagkakataon. Di nagtagal pagkatapos nito, nakatakas sila sa piitan at iniulat ang mga insidente sa kanilang mga guro na hindi man lang alam ang pagkakaroon nito sa bakuran ng paaralan. Nang magsuri ang mga guro, nawala na ang magic circle na nag-teleport sa kanila. Pagkatapos, nakipagkita si Seika kay Cordil ng privado at tinanong siya kung maayos ba ang kanyang ritual. Nagulat ang guro at nagtaka kung paano niya nalaman ang tungkol dito, kaya sinabi sa kanya ni Seika na alam din niya na siya ang lalaking nasa loob na tumulong sa mga demonyo na makapasok sa paaralan. Sa una, inakala ni Seika na demonyo si Cordil, ngunit isiniwalat ni Cordil na isa siyang especially iyang tao na tumutulong sa mga demonyo. Matapos suriin ang sumpa ni Amyo, nakita ni Seika na ito ay resulta ng pakikipag-ugnayan sa dugo ng demonyo habang nakikipaglaban siya sa kanila. Nilikha ni Cordil ang sumpa upang makahanap ng paraan upang ma-target siya mula sa malayo, at habang siya ay nagpapakasaya sa kaluwalhatian, sumabog ang kanyang bula sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na si Amyo ay maayos. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang talisman, tinawag ang demonyong kanyang nabihag sa kanilang seremonya ng pagpasok, at naligo sa dugo nito. Kaagad, nagsimulang makaapekto ang sumpa kay Seika, ngunit gumamit siya ng isang spell upang ilipat ito kay Cordil, na nagresulta sa pagkasawi ng guro. Kalaunan, nakatagpo niya si Yefa at ibinigay sa kanya ang mahiwagang singsing na kanyang natagpuan sa piitan. Bilang isang babaeng labis na nahuhumaling kay Seika, itinuring niya ito bilang kanilang pagsasama at tuluyang pinabayaan ang layunin ng singsing, na makaakit ng mga elemental patungo sa kanya. Di nagtagal, dumating si Amyo at nagsimulang magkunwaring malapit kay Yefa bago tinapunan si Seika ng nakakasawi na titig nang tawagin siya nito, na parang gusto nitong maging lihim ang kanilang relasyon. Pagkalipas ng isang taon, nagtipon ng mga sophomore sa dining hall para kumain sa seremonya ng pasukan sa paaralan, at kahit na walang gaanong nagbago, naging napakakaibigan na ni Amyo si Seika.
Simula nang mangyari iyon kay Cordell, buti na lang at walang mga pag-atake ng demonyo, at dahil walang nakitang kakaiba ang kanyang mga talisman sa akademya, nasiyahan si Seika sa kanyang pagkain at umaasang hindi siya maaabala tulad ng nakaraang taon, ngunit kung minsan ay hindi nakukuha ng mga tao ang gusto nila. Nang sandaling iyon, biglang inanunsyo ng vice principal na pupunta sila ni Yefa sa opisina ng punong guro kinabukasan. Nang marinig ito, tinukso siya ni Amyo na nasa problema siya dahil baka nahuli siyang naglalaro sa mga asset ni Yefa. Kinabukasan, pumunta sila sa opisina at sa wakas ay nakipagkita sa punong guro, na bihirang magpakita sa paaralan, at nalaman nilang isa pala itong demi-human. Sa pamamagitan lamang ng pagmamasid kay Seika, nakita niya ang kapansin-pansing pagkakahawig ng personalidad sa tiyuhin nito, kaya dumiretso siya sa punto sa pamamagitan ng paghiling sa alinman sa kanila na sumali kasama si Mabil sa isang combat tournament na gaganapin sa kabisera. Nang sandaling iyon, pumasok si Mabil, isang freshman, sa opisina at nagpakilala. Pagkalabas ng opisina, sinabi nila kay Amyo ang tungkol dito, at nagtataka siya kung bakit hindi siya inimbitahan. Sinabi sa kanila ni Seika na sasali siya dahil interesado siya kay Mabil. Nagbago na ang mga patakaran ng combat tournament, at tinatanggap na ngayon ang Mahika, kaya naman sasali ang kanilang akademya. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Amyo kung bakit hindi siya pinili ng punong guro na sumama kay Seika, at pinaghihinalaan pa niya na si Mabil ay isang maharlika na napili dahil sa kanyang katayuan. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad-lakad ang tatlo sa paligid ng paaralan, at siniraan ni Amyo si Mabil, ngunit laking gulat nila nang dumating si Mabil at tinawag na mahina si Amyo. Dahil dito, nagpa siya si Amyo na makipag-sparring kay Mabil, ngunit natalo siya nito. Dahil sa sama ng loob sa kanyang pagkatalo, tinawag ni Amyo si Mabil na manloloko, at sumagot ang freshman sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na mahina sa antas ni Sakura. Dagdag pa niya, hindi magbabago ang resulta, kahit ilang beses pa nila itong subukan, at pinayuhan pa si Seika na huminto kung hindi niya planong seryosohin ang paparating na paligsahan. Di nagtagal pagkatapos nito, ang mga kalahok, kasama sina Yefa at Amyo, ay tumungo sa kabisera sakay ng isang karwahe dahil pareho silang walang planong iwan ang kanilang minamahal na si Seika sa kamay ng isang estranghero na masungit. Dahil si Seika ay may motion sickness, tinawag siya ni Mabil na kaawa-awa, ngunit binalaan siya ni Amyo laban sa paggalang sa kanyang upperclassman. Laking gulat nila nang ibunyag ni Mabil na kaedad nila ito, ngunit ipinaalam sa kanila ni Yefa na mas matanda ito sa kanila ng 1 taon, at hindi na nakipagtalo si Amyo dahil nakita niya ang mga pagkakaiba sa kanilang mga balangkas. Kalaunan ay nakarating sila sa kabisera, ngunit ng mga oras na iyon, wala na si Mabil. Sa halip na galugarin ang lungsod kasama ang mga babae, tiningnan ni Seika ang mga pares ng paligsahan bago tumungo ng mag-isa sa inn upang palamigan ang kanyang meat launcher pagkatapos ng mahabang biyahe kasama ang mga dilag. Nang araw na iyon, nagsimula ang paligsahan, at ipinaalam sa kanila ng tagapagbalita na kalahati ng mga kalahok ay mga salamangkero. Matatalo ang isang kalahok kung mawalan ng kakayahan, mapatalsik sa ring, or susuko. Gayun din, ang mga kalahok ay dapat magsuot ng talisman, na gagamitin ng mga hurado kapag pinangangasiwaan ang kanilang mga pagtatanghal. Pagkatapos ay tinawag si Seika bilang unang kalahok na makakalaban si Mad Dog Speedster, isang mersenaryo na kilala sa pagiging malupit. Bago magsimula ang laban, biglang sinabi ni Seika na hindi maganda ang kanyang pakiramdam, kaya mabilis niyang tatapusin ang laban. Bilang tugon, agad siyang inatake ng lalaki ngunit pinalitan ni Seika ang sarili ng isang talisman at pinatalsik siya palabas ng ring gamit ang isang napakalakas na atake. Agad na nabaliw ang mga tao sa kinalabasan ng labanan, at habang naglalakad pabalik si Seika sa kanyang upuan, pinayuhan siya ni Yoki na huwag masyadong magpakitang gilas sa paligsahan. Umupo siya kasama sina Amyo at Yefa at pinanood ang susunod na mga kalahok, sina Kyle at Bellum, na pumasok sa arena. Ang kanilang laban ay naging labis na walang kinikilingan habang si Bellum ay nanigas sa takot sa sandaling magsimula ang laban, at pinawalan siya ni Kyle ng kakayahang kumilos. At base sa kilos ni Kyle, napansin ni Seika na siya ay isang veteranong asasin na may madilim na kasaysayan na ipinadala ng isang hindi kilalang tao. Siya ay kabilang sa mga may hawak ng Evil Eye, na agad na kayang harapin ang mga tao sa pamamagitan ng pagbuhos ng mga espiritual na kapangyarihan sa kanilang mga titig upang pigilan silang gumalaw.
Habang nagpapatuloy ang laban, si Mabil ay nagtago sa kung saan sa mga anino, tahimik na pinapanood ang lahat. Sa ikalawang round, hinarap ni Seika ang isang puppeteer na nagyayabang tungkol sa kanyang walang talong anti-magic golem, ngunit binago niya ang katayuan nito sa pamamagitan ng mabilis na paggamit ng isang summon upang gibain ito ng mas mabilis kaysa sa nakikita ng mata ng tao. Nang makabalik siya sa kanyang upuan, kinut siya ni Amyo si Yefe dahil sa pag-amoy niya sa kanyang upuan para makita ni Seika na creepy siya at saka na lang siya pagtuunan ng pansin. Dahil nasa isip na ni Amyo na mananalo siya sa paligsahan, tinanong niya si Seika kung plano niyang sumali sa Royal Guard, ngunit tumanggi siya, at nakaramdam siya ng ginhawa. Pagkatapos ay pinanood nila ang susunod na laban ng may pananabik habang si Mabil ay nakalaban ng isang makapangyarihang salamangkero sa lupa. Sa sandaling magsimula ang laban, pinaulanan siya ng mga bato ng salamangkero gamit ang kanyang tungkod, ngunit hiniwa niya ang mga ito na parang sushi. Nang mapagtanto niyang hindi gumagana ang medium rank magic, naghanda siyang gumamit ng isang high rankang spell, ngunit sa bawat pagkakataon ay pinuputol siya ni Mabil. Wala siyang pagpipilian, tinawag niya ang maraming earth wall para bigyan siya ng oras para bigkasin ang kanyang spell, ngunit pinabagsak niya ang mga ito na parang mga domino gamit ang mga punyal, na ayon kay Seika ay pinalakas ng gravity magic. Pagkatapos ay tinakpan niya ang distansya sa pagitan ng kanyang tungkod, pinilit siyang sumuko at nakuha ang tagumpay sa laban. Tinawag siya ng tagapagbalita na bayaning may pulang buhok nang ideklara ang kanyang panalo, ngunit ito ay nakalito kay Seika, kaya't ipinaliwanag ni Amyo sa kanya na si Mabil, na may parehong pangalan ng pangalawang bayani, ay gumagamit din ng parehong mga sandata na katulad niya. Maagang maaga kinabukasan, nahuli ni Seika ang isang lalaking nagkataong especially iya mula sa mga demonyo na sinusubukang maghatid ng mensahe, kaya't nakialam siya at nagtanong dito. Nagkunwari ang especially iya na lumayo at sinubukang atakihin si Seika mula sa likuran, ngunit siya ang naatake. Pagkatapos ay itinali siya ni Seika gamit ang isang baging at tinawag si Saduri upang kumuha ng impormasyon mula sa kanya dahil si Saduri ay isa sa mga nilalang ni Seika na nakakabasa ng mga iniisip. Matapos malaman na may mga pakay siya kay Mabil, na sa palagay niya ay ang muling nagkatawang tao na bayani, ibinigay niya ito kay Saduri upang kainin na parang merienda. Dahil sa nakagawian, nabasa ng nilalang ang isip ni Seika at tinanong kung bakit kailangan niyang tapusin ang especially iya. Ngunit ito ay ikinagalit ni Seika, kaya pinagbantaan niya si Saduri bago ito ibalik sa hole nito. Di nagtagal, inihulog ng kwago ni Seika ang mensahe ng especially iya. Ngunit ang nilalaman ay isinulat sa paraang hindi niya maintindihan, kaya sinunog niya ito at naniwala siyang may ideya siya kung ano ang hinahanap ng akademya. Dahil sa kanyang pagkamausisa, tinanong siya ni Yoki kung ano ang ibig niyang sabihin doon at isiniwalat niya rito na plano ng paaralan na manalo si Mabil sa paligsahan at magsilbing bayani upang protektahan si Amyo, ang tunay na bayani. Parehong may mga katangian sina Amyo at Mabil ng dating bayani at magiging kapaki-pakinabang ito kapag kailangan niyang lokohin ang mga demonyo. Habang pabalik sila sa bahay tuluyan, tinanong ni Yoki kung susuriin niya si Mabil, ngunit sinabi niyang hindi niya gagawin kahit na medyo mausisa siya tungkol dito. Nang araw na iyon, umusad sina Kyle at Reynes sa paligsahan at pagkatapos ng huling laban ni Reynes para sa araw na iyon, sinabihan niya si Seika na huwag matalo dahil gusto niyang makalaban siya sa finals. Di nagtagal pagkatapos nito, nakuha ni Seika ang kanyang laban-laban kay Mabil, ngunit nakipagkita siya rito ng palihim at hiniling dito na ay forfeit ang laban dahil ang torneo ay hindi gaya ng inaakala. Gayunpaman, hindi pinansin ni Seika ang kanyang payo at hiniling na harapin niya ito ng patas kung gusto niya ng pagkakataon sa finals. At bilang resulta, sinabi niya na maaaring kailanganin niyang gawin ang lahat laban dito. Dahil sa mapanganib na pamamaraan ni Kyle, maraming kalaban ang na-forfeit ang kanilang laban-laban sa kanya, at ngayon ay kailangan niyang harapin si Reynes sa semifinals, isang laban na inaasahan ng lahat. Pumasok ang dalawang mandirigma sa entablado at habang sinisimulan ng host ang laban, ginamit ni Reynes ang kanyang light magic upang maiwasan ang epekto ng evil eye ni Kyle. Puno ng kumpiyansa, nagpakawala siya ng spell sa poker face bully, ngunit tila hindi naapektuhan si Kyle. Dahil hindi gumana ang isang elemental na atake, nagpaputok si Reynes ng iba't ibang uri ng elemental kay Kyle,
ngunit nanatili siyang hindi naapektuhan, tinawag pa niya ang kanyang mga golem upang tumulong, ngunit agad silang winasak ni Kyle gamit ang madilim na mahika. Dahil wala nang ibang magagamit sa kanyang arsenal, gumamit si Reynes ng lumang estilo, kaya sinugod niya si Kyle upang tusukan ito na parang gagana iyon. Bigla siyang natigilan nang makita ang isang konektadong anino sa ilalim niya. At mabilis na napagtanto ni Seika na tinusok ni Kyle ang sarili niyang anino sa kanyang mga kalaban upang pigilan silang gumalaw. Pagkatapos ay sinubukan niyang atakihin si Reynes, ngunit tumunog ang sipol, na nagpapahiwatig ng kanyang tagumpay. Nang gabing iyon, sinubukan ni Seika na magpahinga, ngunit gusto ni Yoki ng ilang langit-ngit sa kama, kaya gumapang siya palapit sa kanyang anyong tao. Kahit medyo pagod, naghanda siya para gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang lalaki, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Mabil sa pamamagitan ng kanyang kwago na sinusubukang tambangan siya, kaya hinawakan niya si Yoki at gamulong palayo para sa kaligtasan bago bumagsak si Mabil sa kanyang kama. Pagkatapos ay nagsimula ang mahinahong labanan sa labas ng bahay tuluyan, at matapos malaman ni Mabil na hindi niya kayang harapin si Seika ng harapan ng hindi naiistorbo ang mga kapitbahay, ginawa niya ang ginagawa ng bawat teenager na ama at umalis upang bumili ng gatas. Matapos siyang mawala, sinabi ni Seika kay Yoki na magkakaroon sila ng three-way na sesyon kasama si Mabil upang pasalamatan ito sa pagpunta ng gabing iyon. Sa pag-aakalang nakatakas na siya kay Seika, tinitigan niya ang mga buwan at tinawag ang kanyang kapatid, ngunit laking gulat niya, casual na binati siya ni Seika na parang mayroon silang high school reunion. Agad siyang lumaban, ngunit kinutya siya nito tulad ng ginawa ni Django kay Gabo nang sinubukan nitong labanan siya. Pagkatapos ay sinabi niya rito na alam niyang hindi ito lumaban para tapusin siya, at inamin nitong gusto niya itong saktan ng sapat para ay forfeit ang laban. Ipinaalam ni Seika sa kanya na alam niya ang kanyang pagganap bilang ang muling nagkatawang tao na bayani upang protektahan si Amyo, at ginamit niya ito bilang isang punto upang patunayan kung bakit kailangan niyang isuko ang kanilang laban. Pagkatapos ay sinabi ni Seika na isasaalang-alang niya ito kung bibigyan niya ito ng magandang dahilan, at dahil doon, ibinunyag niya na trabaho niya ang pagpapapaslang kay Kyle, isang kapwa mersenaryo, upang lokohin ang mga demonyo na isipin na nasawi na ang bayani. Si Kyle ay muling na-program sa isang walang buhay na makina, at kabilang siya sa kanyang pangkat na dapat sana ay nasawi, ngunit salamat sa baluti ng plot, binigyan siya ng ibang pagtrato. Ngayon, plano ni Mabil na hindi mabuhay sa laban, ngunit nagsinungaling kay Seika na gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid na kabilang sa mga taong hindi binuhay ni Kyle. Naunawaan ni Seika ang kanyang mga kasinungalingan at kinumpirma na siya ang kapatid ni Kyle na nagpakulay lamang ng kanyang buhok upang magmukhang bayani. Kaya, inamin ni Mabil na tama si Seika at sinabi sa kanya na sinabihan siya ni Kyle na tapusin siya kung sakaling tumigil na siya sa pagiging siya mismo. Gusto niyang palayain si Kyle kung may mapansin siyang anumang bahagi nito na hindi nagbago simula noong eksperimento. Matapos makumpirma na hindi sigurado si Mabil kung kaya niyang kalabanan si Kyle, nangako si Seika na tatalunan siya sa finals. Iginiit din niya na labanan siya at iniisip kung ano ang magiging layunin niya sa pagtatapos ng araw, ngunit sinabihan siya nitong bumalik sa akademya, at nangakong walang sino man ang gahawak sa kanya. Total, siya ang pinakamalakas. Nabigla siya sa pahayag na ito, kaya nagpa siya siyang ipakita sa kanya ang kanyang buong kapangyarihan sa kanilang laban. Kinabukasan, nagdala si Mabil ng isang higanteng palakol upang labanan si Seika sa arena, at sa sandaling simulan ng host ang laban, inilunsad niya ang kanyang unang pag-atake. Matapos makaiwas, nagpaputok siya ng sarili niyang putok, ngunit naiwasan din niya ito. Pagkatapos ay hinagis niya ang mga punyal sa kanya, at madali niya itong hinaranggan bago siya itali gamit ang mga baging. Matapos makawala, sinubukan niyang gamitin ang kanyang palakol upang tapusin siya, ngunit nahihirapan siyang buhatin ito dahil gumamit si Seika ng isang spell upang gawin itong mas mabigat ng 1,000 beses. Pagkatapos ay itinali siya ni Seika ng isa pang pares ng mga baging na gawa sa Mercury, at itinutok ang palakol sa kanyang leeg upang matiyak ang kanyang tagumpay. Pagkatapos nito, umalis siya sa arena, ngunit iniisip pa rin ni Mabil na wala siyang kakayahan upang talunin si Kyle. Pagkatapos magsimula ang huling labanan, dumating ang parehong finalist sa entablado. Nagsimula si Seika sa pamamagitan ng paghingi ng tawad kay Kyle dahil hindi siya kapatid niya, ngunit sinabi ni Kyle na kailangan pa rin niya itong tapusin.
Dahil dito, sinabi ni Seika na hihilingin niya kay Kyle na humingi ng tawad kay Mabil pagkatapos matalo sa laban. Sa sandaling magsimula ang kanilang laban, tinakpan ni Seika ang arena ng isang smokescreen at sinimulang subukang gapyusin si Kyle, ngunit ang veteranong assassin ay nakawala at sinubukang atakihin si Seika gamit ang madilim na mahika. Gayunpaman, agad na gumamit si Seika ng isang harang upang pigilan ang pag-atake at tinawag ang isang nilalang na hindi naapektuhan ng shadow magic. Tinamaan ng halimaw na si Molly si Kyle sa isang hampas at nakahiga ito sa arena na parang maruming basahan. Agad na nagpakita ang isang selyo kay Kyle. Kaya, mabilis na ginamit ni Seika ang kanyang harang upang pigilan ito, ngunit nagresulta ito sa pagkasugat ng veteranong assassin. Sinubukan ni Seika na baligtarin ang sumpa, ngunit ginamit ni Kyle ang kanyang huling hininga upang hilingin sa kanya na magpadala ng mensahe kay Mabil. Pagkatapos niyang pumanaw, sinubukan ni Seika na ibalik siya gamit ang isa sa kanyang mga pangunahing spell, ngunit binalaan siya ni Yoki at ipinaalala sa kanya ang kanyang dahilan ng muling pagkakatawang tao, kaya tumigil siya. Dahil dito, natapos ang torneo at nagpasya si Seika na itago ang katawan ni Kyle mula sa lahat. Kaya, nagsinungaling siya sa mga hurado na sinira niya si Kyle nang walang iniwang bakas. Nagpatuloy ang komite ng torneo sa mga kaganapan sa pamamagitan ng pagbibigay kay Seika ng medalya ng tagumpay at paghiling na sumali siya sa mga Royal Guard, ngunit tinanggihan ni Seika ang alok at tinanggap ang premyong pera. Kalaunan, dinala niya si Mabil sa kung saan niya inilibing si Kyle at sinabi rito na isinumpa si Kyle bago ipinaliwanag pa na nagsisisi si Kyle tungkol sa 4 na dahon ng clover na binasag niya. Sa sumunod na sandali, nabasag ang kanyang luha at nagsimulang tumulo ang tubig ng luha na parang gripo. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin sa kanyang buhay, sinabihan siya ni Seika na bumalik sa paaralan at tiniyak sa kanya na aasikasuhin niya ang lahat ng iba pa. Kalaunan, binigyan ni Seika ng maikling impormasyon sina Yefa at Amyo tungkol sa lahat maliban sa bahagi na si Amyo ang bayani. Bago bumalik sa paaralan, hinamon muli ni Amyo si Mabil sa isang labanan ng espada at sinabihan siyang huwag gumamit ng mahika. Pagkatapos ay sinubukan nila ito at sa pagkakataong ito, ginamit ni Amyo ang mahika ng grabidad upang sirain ang espada ni Mabil, sa gayon ay nanalo sa tunggalian. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipagmalaki ang pagiging isang nangungunang gumagamit ng lahat ng elemento, lahat para lamang pasiglahin ang loob ni Mabil at para sa wakas ay magkaroon siya ng isang taong maaari niyang makalaban habang nasa akademya. Matagal ng panahon sa akademya, nagulat si Seika sa punong guro at humanga siya sa intuition nito. Pagkatapos, pinuri niya ito sa pagpapabagsak kay Kyle. Ipinaliwanag ng punong guro kung bakit niya pinasama si Mabil sa kanya, ngunit tinanong siya nito kung bakit niya ito pinili, at sinabi nitong dahil nabuhay siya ng sapat na katagal para malaman kung gaano kalakas ang mga tao. Nagtataka siya tungkol sa kanyang edad, tinanong niya ito, at nang ibunyag nito na mahigit siglo na ito, itinoon niya ang lahat ng kalamnan sa mukha upang itago ang kanyang pagkabigla. Nang bumalik si Seika sa kanyang mga kaibigan, napansin niyang iba ang kulay ng buhok ni Mabil, ngunit tinawag nila siyang talunan dahil sa pagiging mabagal sa pag-unawa. Pagkatapos ay pinilit niya si Mabil na sumali sa isang sesyon ng pag-aaral, at nang magreklamo ito tungkol dito, pinagbantaan nila siyang makakasesyon siya gamit ang kanyang maliit na launcher buong gabi. Pagkalipas ng ilang araw, kumain ng tanghalian si Seika at ang kanyang mga kaibigan sa mesa kung saan nila pinag-usapan kung paano nila planong gugulin ang kanilang mga bakasyon sa tag-init. Nang tanungin kung uuwi siya, ipinaalam ni Seika sa kanila na inatasan siyang kumatawan sa kanyang ama sa pagsisiyasat ng isang dragon sa mga kaharian ng Asteria. Agad na nag-alok sina Amyo at Mabil na sumama sa kanya, ngunit ipinaalala niya sa kanila na hinihintay ng kanilang mga magulang ang kanilang pagbabalik. Pagkatapos ay hiniling ni Seika kay Yefa na sumama sa kanya, at pumayag siya. Nang sandaling iyon, dalawang hindi inaasahang bisita na si Cecilio, ang Crown Prince ng Asteria at ang kanyang escort na si Liz, isang babaeng elf, ang pumasok sa dining hall. Sinalubong siya ni Seika at tinanong kung bakit siya napunta sa napakalayo ng kanyang paglalakbay, at sa sandaling makita ng prinsipe si Yefa, nawala siya sa sarili at agad na iminungkahi na isama ito sa kanyang koleksyon ng harem. Muntik na itong magdulot ng kaguluhan sa bulwagan, kaya pinayuhan ni Liz si Cecilio na makipag-usap kay Seika sa ibang lugar. Kalaunan, sa isang pribadong silid, pinag-usapan nila ang dragon, na kilalang namumuhay ng naaayon sa mga tao ng Asteria,
ngunit nagsimulang kumilos ng kakaiba sa nakaraang taon, na nagdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa buong kaharian. Pagkatapos ay tinanong ni Seika kung bakit namuhay ng mapayapa ang dragon kasama ang mga tao, at sinabi sa kanya ni Cecilio na ang dragon ay napisa mula sa isang itlog ng reyna ng Asteria, ayon sa alamat. Matapos niyang hilingin kay Seika na mag-imbestiga patungkol sa bagay na ito at magpasalamat sa kanya, lumabas si Seika at inambush nina Mabil at Amyo, na nagtanong kung ano ang kanilang napag-usapan. Pagkatapos ay tinanong nila ang tungkol kay Yefa, at sinabi ni Seika na handa siyang palayain siya kung iyon ang gusto niya. Pagkalipas ng 2 araw, umalis sina Seika at Yefa sa paaralan sakay ng karwahe ng prinsipe, at ang kanyang pagkahilo ay nagsimula gaya ng dati, na naging dahilan upang mag-alala si Yefa tungkol sa kanya. Ang paglalakbay ay tumagal ng 9 na araw bago sila tuluyang makarating sa lumang kabisera ng Asteria, ang Protostar, isang magandang lungsod na kilala sa kalakalan. Sa kasamaang palad para sa mga mamamayan, hindi pa sila nakapagtrabaho simula nang takutin sila ng mga dragon. Tungkol sa dragon, nagpakita ang nilalang sa kalangitan at sumugod sa kanila, ngunit isang salamangkero ang tumawag ng isang nakabaluti na tigre upang harapin ang dragon. Agad silang iniwan nito matapos muntik ng makagat ng mahiwagang tigre, ngunit sinugod naman ng malaking tigre si Yefa matapos hindi makakuha ng maayos na merienda. Mabuti na lang at pansamantala itong pinigilan ni Seika at tumakbo upang tapusin ito, ngunit nakawala ang tigre at tumalon sa kanya. Mabuti na lang at pinigilan ito ng kanyang summoner at sinliyohan ito. Agad siyang pinagalitan ni Cecilio dahil muntik na niyang masaktan ang kanyang mga bisita at pagkatapos ay ipinakilala si Zek kay Seika bilang pinuno ng grupong mersenaryo na kanyang inupahan upang tapusin ang dragon. Nang marinig ang desisyon ng prinsipe, hiniling ni Seika na pag-isipan niya ito muli, ngunit sinabi ni Cecilio na ito ay isang desisyon na ginawa niya upang maiwasan ang pinsala sa ibang mga kalapit na bansa. Agad na humingi ng tawad si Seika sa kanyang paglampas sa pamantayan at pagkatapos ay pinagalitan si Yefa dahil sa hindi paggamit ng kanyang mahika upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat siyang kumilos na parang isang dalagang nasa kagipitan dahil hindi siya laging nariyan upang iligtas siya. Gayunpaman, nalungkot siya sa pagiging malupit sa kanya, ngunit ayaw niyang maranasan nito ang parehong paghihirap na pinagdaanan niya. Kinabukasan, tiningnan ni Yefa at Seika ang mga dokumento tungkol sa dragon sa aklatan. Nakita ni Seika na may katulad na nangyari 150 taon na ang nakalilipas. Isang lalaking dragon na pinisa ng reyna ang nanirahan kasama ng mga mamamayan ng bayan, ngunit sa isang punto, ibang dragon ang dumating sa Asteria. Ang unang dragon ay nanirahan sa bundok kasama ang bagong dating na babaeng dragon, at 50 taon na ang lumipas, nagbago ang dalawang dragon. Nag-ingat ang mga dragon, inaatake at tinatakot ang mga taong lumalapit sa kanila. Tinanong ni Yefa ang dahilan ng kanilang pag-uugali, at sinabi ni Seika na nanganak na ito at umalis sila sa pugad nang sila ay lumaki, at makalipas ang maraming taon, nasawi ang babaeng dragon. Dahil sa natuklasang ito, nagpasya siyang pumunta sa bundok upang mag-imbestiga, at nang mag-alok si Yefa na sumunod sa kanya, sinabihan niya itong manatili dahil masyadong mapanganib. Kalaunan ng gabi, sinabi ni Yefa kay Seika na tinatawag siya ni Cecilio, ngunit sinabi ni Seika na hindi niya kailangang pumunta, at dahil natatakot siyang manatiling mag-isa, inanyayahan niya ito sa kanyang kama. Doon, tinanong niya ito kung gusto ba talaga nitong sumama kay Cecilio at sinabing mamimiss niya ito kung gugustuhin niya, ngunit mali ang pagkakaintindi ni Yefa sa mensahe at napagpasyahan na nakakaabala ito sa kanya, kaya nangako siyang gagaling para hindi siya iwan ito. Kinabukasan ng umaga, nagising si Seika ngunit wala si Yefa sa kwarto, na nangangahulugang mag-isa niyang haharapin ang kanyang mga gawain sa umaga. Si Yoki, na karaniwang tumutulong sa kanya, ay pinagalitan siya dahil sa pagiging masyadong matigas kay Yefa noong nakaraang gabi at ipinaalala sa kanya na si Yefa ay talagang gusto niya. Nang araw na iyon, hinarap ni Seika si Cecilio tungkol sa pagtatangkang makipagsesyon kay Yefa, ngunit sumumpa si Cecilio sa buhay ng kanyang ina na hindi niya iyon intensyon. Tinanong siya ni Seika kung ano ang nakikita niya kay Yefa, kaya ipinaliwanag ng prinsipe ang kanyang pagkahumaling habang sinusubukang huwag magmukhang isang kawawa. Matapos niyang linawin ang kanyang mga intensyon, ipinaliwanag ni Seika na nasa kay Yefa ang desisyon kung gusto niya siya or hindi.
Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Cecilio na pupunta siya sa mga bundok upang tingnan ang dragon, at sinabihan siya ni Cecilio na mag-ingat. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip tungkol sa kalayaan ng prinsipe na saktan si Yefa habang wala siya, ngunit nagpasya siyang umalis ng mag-isa. Matapos batiin ni Yefa ang swerte at bumalik sa kabisera, hiniling ni Liz na makausap siya ng pribado at ipinaalam kay Yefa na isa rin siyang inapo ng elf. Pagkatapos ay tinanong niya si Yefa kung kailan niya iiwan si Seika dahil alam niyang isa itong halimaw. Gayunpaman, tumanggi si Yefa na kilalanin si Seika bilang isang halimaw, at kahit na pagkatapos ituro ni Liz kung paano lumalayo sa kanya ang mga elemental ng walang maliwanag na dahilan, ipinaalam ni Yefa kay Liz na buong buhay niya ay kasama niya si Seika at hindi pa niya ito nakikitang kumilos ayon sa sinasabi niya. Pagkatapos ay tinanong ni Liz kung tunay ngang anak ng konde si Seika, ngunit inamin ni Yefa na hindi niya alam kung sino ang ina ni Seika. Nang marinig ito, napagpasyahan ni Liz na maaaring demonyo ang ina ni Seika, kaya pinayuhan niya si Yefa na iwan siya at sumama sa harem ng prinsipe upang maging mamamayan ng kanilang kaharian. Si Seika naman, kararating lang sa tuktok ng bundok sa tulong ng isa sa kanyang mga summon, kaya nilapitan niya ang dragon at madaling ipinagtanggol ang sarili mula sa mga pag-atake ng nilalang. Pagkatapos ay itinali niya ang dragon at sinuri ang lungga nito, para lamang matuklasan ang isang itlog, na nangangahulugang nagbago na ang kasarian nito sa isang babae. Inisip ni Seika kung ano ang gagawin sa itlog at kalaunan ay nagpasya na magsilbing incubator, kaya napagtanto niya na ang kwento tungkol sa isang prinsesa ng Astria na pumipisa ng dragon mula sa isang itlog ay tila posible. Pagbalik sa kabisera, ipinakita ni Liz kay Yefa ang paligid ng harem at sinabi sa kanya na ito ay higit pa sa isang lugar para sa mga asawa at kerida ng hari upang gugulin ang kanilang oras sa mga agawan ng kapangyarihan. Ang harem ay isang akademya na nag-aayos sa mga kababaihan upang maging maayos na mga babaeng karapat-dapat sa trono. Sa kabila ng lahat ng matatamis na usapan, mukhang nababagabag si Yefa tungkol sa pagtanggap sa panukala ni Liz dahil gusto na niya si Seika. Lumipas ang panahon at habang patuloy na inaalagaan ni Seika ang itlog ng dragon, nakipagkasundo na ang dragon sa kanya matapos matuklasan na hindi siya masamang tao, hanggang sa punto na hindi niya ito pinayagang umalis nang piliin niyang ipaalam kay Cecilio ang tungkol sa sitwasyon. Kasabay nito, dinala ni Liz si Yefa upang makipagkita kay Cecilio na may kasamang ilang opisyal at sinuri nila ito bago tanggapin ang isang premyo upang palayain siya. Ipinaalala ni Yefa sa kanya na kailangan niya ang pagsang-ayon ni Seika, ngunit sinabi ni Cecilio sa kanya na wala siyang magagawa kundi ibenta ito sa kanya kung maglalapat siya ng kaunting pamumulitika. Pinili pa rin ni Yefa na manatili kasama si Seika, ngunit inutusan ni Cecilio ang kanyang mga gwardya na hawakan siya at kunin ang kanyang thumbprint at maging si Liz ay gumamit ng harang upang pigilan si Yefa sa paggamit ng mga elemental upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos ay pinadugo ni Liz si Yefa at sinubukang pirmahan ang kontrata ng kalayaan, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Seika sa likod ng dragon at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang pag-unlad sa ngayon. Hiniling niya kay Yefa na sumama sa kanya dahil kaya nitong manipulahin ang apoy upang mapanatiling mainit ang itlog ng dragon at agad siyang pumayag. Mabilis silang lumipad palayo sakay ng dragon at sa sandaling makarating sila sa pugad ng dragon, ipinakita ni Seika kay Yefa ang itlog ng dragon, ngunit sinubukan silang atakihin ng isang nakabaluti na tigre. Pinigilan niya ito, pagkatapos ay dumating si Zekt at ang kanyang mga tauhan na nagpaisip sa kanya na si Zekt ay naghahabol ng itlog mula pa sa simula. Nagbanta ang salamangkero na tatapusin si Seika gamit ang tigre, ngunit gumamit si Yefa ng mahika ng tubig upang itapon ang malaking tigre. Determinado siyang huwag nang tumayo nang walang magawa, ngunit tumanggi si Zekt na sumuko at ipinadala ang kanyang mga alipores at ang kanyang alagang hayop. Ngayon, dahil sa pagkakataon, gumamit si Seika ng isang spell upang durugan ang nilalang at maging abo, na ikinagulat ng may-ari na halos mabasa. Pagkatapos ay tinanong ni Zekt si Seika kung sino siya, kaya tinawag niya ang kanyang sarili na pinakamalakas na sorcerer sa mundo. Habang sinusubukang umatake muli ang mga lalaki, nagpakita ang dragon, kaya tumakbo sila, ngunit sa kasamaang palad, itinali sila ni Seika gamit ang mga mahiwagang baging. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinubukan ni Zekt na pasabugan ang bundok, ngunit ginamit ni Yefa ang kanyang mahika upang sunugin ang kanyang spellbook.
Nang araw na iyon, dinala ni Seika si Zect at ang kanyang mga tauhan kay Cecilio at iniulat ang kanilang mga kasinungalingan sa kanya. At bilang resulta, ikinulong sila ng prinsipe sa bilangguan. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Seika kung bakit kakaiba ang kinikilos ng dragon at sinabihan ang prinsipe na tulungan ang dragon na mapisa ang itlog nito. At sa ganoong paraan, magkakasundo sila. Laking gulat niya, hindi sumang-ayon si Cecilio at hiniling kay Seika na tapusin na lang ang dragon, ngunit tumanggi si Seika. Kaya, bigla niyang napagpasyahan na arestuhin si Seika dahil sa paggamit ng mahika upang maging sanhi ng hindi maayos na pag-uugali ng dragon. Sinabihan ni Cecilio si Yefa na maging mamamayan ng kanyang bansa at tumakas mula sa kanyang mapanganib na master. At ang huling ginawang ito ang nagpagalit sa sugo ng konde. Kinundena niya ang ginawa ni Cecilio at nanumpa na hindi niya ibibigay si Yefa sa kanya. Matapos masaksihan ang lahat, tumawa si Liz at sinabihan ang mga gwardya na itago ang kanilang mga espada. At mabait ding tinanggihan ni Yefa ang alok ng prinsipe. Sinabihan ng elf si Cecilio na lumaki at matutong tanggapin ang mga pagkatalo. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Seika. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng pribadong pakikipag-usap kay Yefa kung saan kinumpirma niya na tunay nang tapos si Yefa. Kaya, binigyan niya si Yefa ng mga bagong elemental habang ginagarantiyahan na maglalayag ang kanyang sarili. Habang pabalik sila sa akademya, natuwa si Seika dahil tinanggihan ni Yefa si Cecilio. Ngunit pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang tipo ng lalaki, at hindi direktang sinabi niya sa kanya ang kanyang mga katangian, ngunit si Seika ay masyadong walang isip para mapagtanto ito at sinabi pa nga na dapat siyang makipagkompromiso or baka hindi niya mahanap ang gusto niya. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga demonyo, halimaw, at isang tao na dapat sana ay magbigay sa kanila ng impormasyon ang natakot habang kinakausap nila siya. Sa kabila ng takot, isang malaking halimaw na ipinatawag niya upang sirain sila ay nagpakita. Ngunit madaling natalo ito ng kapitan ng grupo at pagkatapos ay tinakat ang tao. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang susunod na target ay ang bayani, at dapat niyang gampanan ang kanyang tungkulin anuman ang mangyari. Sa akademya kinabukasan, biglang sinabi ni Seika kay Amyo na gusto siyang makilala ng pamilya nito, at lahat sila ay natarante dahil kadalasan ay siya ang tipo na umaarte na parang ayaw niya ng kuting. Si Yefa, na siyang pinakanabigla, ay sinubukang tanggapin ang pagpapakasal ni Amyo sa kanya. Ngunit sinabi ni Seika na hindi naman ganoon dahil gusto lang niyang makilala ni Amyo ang kanyang ama, na tila interesado sa kanyang mga kakayahan habang nasa bahay siya para sa spring break. Sumang-ayon sina Amyo at mabil na pumunta at agad na nakaramdam ng ginhawa si Seika. Gayunpaman, nang iwan niya sila, nalaman ni Yoki na ayaw niyang umuwi dahil may naghihintay sa kanya na isang mahalagang tao sa mansyon. Iminungkahi ni Yoki na huwag siyang pumunta, ngunit ipinaalala niya sa kanya na hindi niya laging makukuha ang gusto niya. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating sila sa Lamprudge Manor at sinalubong sila ng ama Yefa at Raph. Pagkatapos ay ipinakilala ni Seika ang mga babae sa kanyang nakatatandang kapatid at dumating si Glay na nakasuot ng kabalyero at nananawagan upang harapin si Seika. Una niyang pinasalamatan si Seika sa pagpayag na sumali siya sa hukbo at humingi ng rematch, ngunit matapos kumpirmahin na siya ang nang-api kina Seika at Yefa noong sila ay maliliit pa, pinili ni Amyo na lumaban para kay Seika. Matapos pumayag na huwag gumamit ng mahika, nagsimula ang laban at madaling hinaranggan ni Glay ang mga atake ni Amyo. Pagkatapos ay pinalakas niya ang pressure ng kanyang mga atake sa kanya, ngunit nang malapit na niyang tapusin ang laban, nilinlang siya nito na maniwala na gagamit ito ng mahika, kaya't natigilan siya at binitawan ang kanyang espada. Pagkatapos ay nagreklamo si Amyo na hindi ito patas, ngunit sinabi niya sa kanya na walang katulad ang pagiging patas sa larangan ng digmaan. Agad na naglakad si Glay papunta kay Seika upang hamanin ito, ngunit dumating si Prinsesa Fiona at hindi direktang sinabi sa kanya na matatalo siya, at sa pagkagulat ni Seika, nagbago ang isip ni Glay at opisyal na ipinakilala siya sa kanila, at lahat sila ay nagulat na siya ang banal na prinsesa. Pumasok silang lahat sa mansyon at tahimik na tinanong ni Yoki si Seika para sa ranggo ng banal na prinsesa, kaya ipinaliwanag ni Seika na ang prinsesa ay ipinanganak na may ganitong titulo dahil ang kanyang ama ay ang emperador at ang kanyang ina ay isang priestess. Pagpasok sa isa sa mga silid, pinuri ng prinsesa si Amyo at pinasalamatan si Seika sa pagtanggap sa kanyang kahilingan.
Pagkatapos ay nag-isip-isip si Amyo at nalaman na nagsinungaling si Seika tungkol sa kanyang ama na siyang gustong makipagkita sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, sinabi ni Fiona sa kanila na mananatili siya ng ilang araw at tinanong kung nais nilang samahan siya sa kabisera. Madaling sumang-ayon si Seika, kaya ngumiti siya at lumabas ng silid. Kaagad pagkatapos, pinilit ng mga babae si Seika na humingi ng mga sagot para malaman kung alam niya ang pagdating ni Fiona. Habang kumakain, nag-usap sila tungkol sa piging at nalaman ni Fiona na sina Seika at Yefa ay nakasakay sa isang dragon, kaya sinimulan niyang kulitin si Yefa tungkol sa relasyon nito sa kanya. Matapos kumpirmahin na walang nangyayari sa pagitan nila, pinag-usapan nila ang akademya at ang sistemang meritokratiko nito. Naalala ng konde na nagalit sa kanya si Edes dahil pinayagan niya ang kanyang anak na maglingkod kay Seika, ngunit sinubukan niya itong pakalmayan. Nagpatuloy siya sa pagpasalamat kay Seika sa pagtulong sa bagay na ito sa Asteria at tinanong din siya kung kumusta ang paaralan. Kahit ang kanyang madrasta ay sinabihan siyang sumulat sa kanila paminsan-minsan at ikinagulat niya ito dahil hindi siya pinansin nito sa buong buhay niya. Kalaunan sa kwarto ni Seika, sinabi ni Yoki na hindi niya gusto si Fiona at nagtataka siya kung paano siya matitiis ni Seika, ngunit sinabi ni Seika na naalala niya ang dating asawa nito. Nagulat siya at nang humingi siya ng karagdagang detalye, nag-ambala sila ni Amyo na basta na lang pumasok na parang kwarto rin niya. Sinubukan niyang manatiling kalmado at hiniling sa kanya na umakto na parang isang babae or kung hindi ay baka nasugatan ang mga mata nito sa panonood sa kanya na nagsisolo. Hindi ito pinansin ni Amyo at ipinaalala sa kanya na wala ng silbi dahil nakita na niya ang lahat ng kanyang mga asset at pancake dati. Pagkatapos ay dumiretso siya sa punto sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang mga plano habang sinasabi sa kanya na plano niyang maging isang adventurer. Kaya ipinaalala ni Seika sa kanya ang pangakong ginawa niya sa kanya sa piitan at namula siya ng husto matapos mapagtanto na seryoso ito sa pagnanais na galugarin siya at marami pang ibang piitan. Pagkatapos ay nangako sila sa isa't isa na magiging mga adventurer kapag nakapagtapos na sila ng pag-aaral at masayang nagpaalam siya sa kanya. Pagkatapos umalis ni Amyo, ipinaalala ni Yoki kay Seika na ang dahilan kung bakit siya lumapit kay Amyo ay para gamitin ang kapangyarihan nito para itago ang sarili niyang kapangyarihan. Kinabukasan, sinamahan ni Seika, Amyo, at Glay si Fiona sa kanilang bayan at ipinaalala ni Glay sa kanila na dapat nilang protektahan ang prinsesa. Pagdating nila sa palengke, hinawakan ni Fiona ang kamay ni Seika na parang magkasintahan sila para hindi siya maliga at matapos makakita ng kebab stand, inutusan niya si Glay na bilhin ito para sa kanya para mas magkaroon siya ng oras na makasama si Seika. Sumunod si Glay na parang isang magsasaka, ngunit sinabihan niya itong ibalik ang bayad sa sandaling makabalik sila sa mansyon. Habang ginalugad nila ang bayan, nakita ni Fiona ang isang babaeng karaniwang tao na yakap ang kanyang lalaki at hiniling na sana ay magbalat kayo rin siya tulad niya. Kaya tinanong niya ito kung ano ang gagawin nito para mapalapit sa isang tao. Sumagot si Seika na mas lumalapit ang mga tao sa isa't isa, lalo na kung ililigtas ng isa ang buhay ng isa pa. Lingid sa kaalaman ni Seika, ang kanyang walang pakialam na tugon ay naghasik ng binhi sa isipan ni Fiona at nang umalis sila sa palengke patungo sa isang construction site, nakita pa rin sila ni Amyo na magkahawak kamay kaya umakto siyang parang isang selosa na may bahay at mabilis na bumitaw si Seika upang maiwasan ang isa sa kanyang mga pag-iisip. Gayunpaman, hinawakan ni Fiona ang kanyang kamay at sinasadyang dinala siya sa isang mapanganib na lugar sa isang construction site, at sa loob ng ilang segundo, naputol ang isang lubid na may dalang mga kahoy ng gusali at nahulog sa kanila ang mga bagay. Mabuti na lang at mabilis na gumamit si Glay at Amyo ng mahika upang protektahan sila. Pagkatapos ay tinanong ni Amyo si Seika kung bakit hindi siya tumulong, at sinabi niyang naisip niyang aayusin nila ito. Ngunit ito ang naging dahilan upang magalit si Fiona, kaya nagpasalamat siya kina Glay at Amyo upang mainggit ito. Pagkatapos nilang umalis sa lugar, bumili si Seika ng scarf mula sa isang tindahan upang makatulong sa pagbabalat kayo ni Fiona. At pagkatapos itong ibalot sa kanyang buhok, gumawa siya ng salamin upang makita niya, at sa huli ay umibig siya rito. Nang gabing iyon sa mansyon, nakita ni Seika si Glay na nagsasanay at nagpas siyang makipag-usap dito. Sinubukan niyang purihin ang kanyang kuya para sa kanyang pagsusumikap, ngunit sinabi ni Glay sa kanya na malamang na pinili siya ni Fiona dahil sa ibang mga dahilan.
Sinabi pa niya kay Seika na ito ay isang politiko na ipinanganak ng isang orakulo, at may kapangyarihan siyang makita ang hinaharap. Hinulaan din ng kanyang ina ang muling pagkakatawang tao ng bayani at hari ng demonyo, at mukhang natagpuan na niya ang bayani. Kaya binalaan siya ni Glay tungkol sa pagiging masyadong malapit sa kanya dahil ginagawa niya ang lahat para sa kapakanan ng imperyo. Kinabukasan, hinanap ni Fiona si Seika sa buong bahay na parang hindi pa siya nasisiyahan sa kanyang rocket launcher, ngunit iniiwasan siya nito na parang salot. Kinumpirma ni Yoki na gusto ng prinsesa si Seika, at tinanong niya ito kung ang kakayahan ni Fiona na makita ang hinaharap ay katulad ng kanyang panghuhula, ngunit sinabi niya sa kanya na magkaiba sila. Ang isang manghuhula ay nangangailangan ng mga kagamitan at advanced na impormasyon, at may limitasyon sa kung gaano karami ang kanilang matututunan habang si Fiona ay halos hindi nakikita. Pagkatapos ay nagtaka ang puting Zoro kung si Fiona ay magiging banta kay Seika, ngunit tiniyak niya sa kanya na magiging maayos siya. Di nagtagal pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naglakad si Amyo sa hardin ng mansyon at nagulat kay Seika, na biglang sumulpot mula sa isang kalapit na palumpong. Nakita niya ito na may dalang espada at nalaman na natututo ito ng espada mula kay Glay. Pagkatapos ay nagreklamo siya tungkol sa pagiging masyadong malakas nito para manalo siya kahit isang beses, at nagtataka si Seika kung bakit hindi matalo ni Amyo si Glay gayong mayroon itong talento at dapat ay siya ang bayani. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito, at sinabi nito sa kanya na nagtatago siya kay Fiona. Bagamat naiintindihan niya kung gaano kamapilit si Fiona, pinayuhan niya si Seika na subukang gumugol ng mas maraming oras kasama ito dahil aalis sila kinabukasan. Ilang minuto ang lumipas, natagpuan niya itong mag-isa na may dalang chessboard at nagpas siyang sumama sa kanya para hindi ito magsimulang magmukmak. Pagkatapos ay inalok niya itong magkaroon ng handicap para sa kanya, at nangako siyang hindi magpipigil kahit na handa siyang bigyan siya ng kalamangan. Dahil doon, gumawa si Fiona ng isang pusta, kung saan tinutupad ng natalo ang isang kahilingan ng nanalo. Habang ginagawa ito, tinanong ni Fiona si Seika kung sino sa palagay niya ang pinakamalakas na pyesa ng chess sa mundo, at sinabi niya na ang mga politiko. Naniniwala siyang kaya nilang kontrolin ang mga sundalo at ang mga hari ng hindi direktang nakikisangkot sa larangan ng digmaan. Bagamat mahusay ang kanyang tugon, tumugon si Fiona na ang masa ang siyang pinakamalakas na bahagi dahil sila ang gulugod ng kaharian. Patuloy silang nagpalitan ng mga ideya, at sumang-ayon si Seika na hindi sumang-ayon sa kanya, ngunit nalaman niya na ito ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang kanyang sarili na popular sa mga tao. Pagkatapos ay buong kumpiyansa niyang sinabi sa kanya na mananalo siya sa laro, at tinanong niya kung ito ay dahil sa kanyang kakayahang makita ang hinaharap, at sumagot siya ng oo. Pagkatapos ay tinanong niya kung narinig niya ito mula kay Glay, at biglang nakaramdam ng ginhawa dahil hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanya. Habang tumatagal ang laro, ipinaalam niya sa kanya na matatalo siya sa susunod na 7 galaw. Agad na umamin si Seika, at nang tanungin niya siya kung ano ang makapagpapaniwala sa kanya, hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya ang kanyang kahinaan. Kaya, ikinwento niya sa kanya kung paano niya madalas tingnan ang mga batang lalaking naliligo sa templo, at mula noon ay hindi na niya maalis sa isip niya ang kanilang mga rocket launcher. Tinawanan siya ni Seika nang walang pakialam sa mundo na isang krimen ang pagtawanan ng isang prinsesa. Pagkatapos ay sinabi ni Fiona sa kanya na gusto niyang magligtas ng isang tao, ngunit hindi niya masabi ang mga detalye, kaya nagpa siya siyang maniwala sa kanya at nangakong tutulungan siya sa anumang paraan na makakaya niya. Sa kagubatan, halos kasabay nito, may ilang mga demonyo at isang grupo ng mga bandido sa malapit at pinagpipistahan sila habang nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano. Kinabukasan, nagpa siya sina Seika at ang iba pa na samahan si Fiona sa kabisera bago bumalik sa paaralan. Kaya, nagpaalam siya kay Raph bago sumama kay Fiona at kay Glay sa karwahe. Gaya ng dati, si Seika ay dumaranas ng pagkahilo at naging mas tahimik sa karwahe hanggang sa magsimula siyang makipag-usap ng palihim sa pamamagitan ng pagtatanong kay Glay kung bakit wala siya sa mga linya ng harapan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung gaano kahalaga para kay Fiona na manatiling ligtas at sinabing handa siyang pamunuan ang tropa at ipaglaban siya kung may mangyari. Bigla na lang, isa sa mga karwahe ang inatake, kaya masayang umalis si Seika sa bangungot ng isang karwahe at lumabas upang makita ang mga salarin.
Pagkatapos ay pinaputukan nila siya ng mga palaso, ngunit lumikha siya ng isang magnetikong ulap ng usok na nagtataboy sa mga palaso at pinagtatawanan ang mga bandido. Matapos salakayin ng maraming walang laman na karwahe, inutusan ng pinuno ng bandido ang kanyang mga tauhan na salakayin ang sinasakyan ni Seika. Sinugod sila ng mga lalaki, ngunit lumabas si Glay mula sa karwahe at inutusan ang kanyang mga tauhan na magkontra-atake. Pagkatapos ay hiniling ng prinsesa kay Seika na hulihin ng buhay ang mga kaaway, kaya gumamit siya ng mahiwagang baging upang pigilan ang kanilang paggalaw. Medyo natagalan bago nalaman ng mga babae ang tungkol sa pag-atake, at ng panahong iyon, lahat ng mga bandido ay nakagapos na, kaya't nagpahayag lamang sila ng ginhawa na walang nasaktan at nagtataka kung ano ang plano ng prinsesa sa lahat ng mga nabihag na bandido. Pagkatapos ay bumalik si Seika sa karwahe upang makipag-usap kay Fiona tungkol sa bagay na iyon at nalaman na ang mga bandido ay talagang mga asasin. Matapos niyang ibunyag ang kanyang mga plano na dalhin sila sa mga ekstrang karwahe patungo sa kabisera, ipinahayag ni Seika ang kanyang pagtutol dahil napakadaling mag-alsa para sa mga lalaki, ngunit tiniyak niya sa kanya na walang mangyayaring ganoon. Pagkatapos ng lahat, naayos na ang pangalawang grupo ng kriminal. Pagkatapos ay nakarating sila sa kabisera, at pinasalamatan sila ni Fiona sa pagsama sa kanya. Matapos niyang pasalamatan lalo na si Seika at tiniyak sa kanya na palagi siyang nasa kanyang panig, nagpaalam sila sa isa't isa at naghiwalay. Sa isang lugar sa isang kagubatan ng gabing iyon, ang grupo ng mga demonyo mula noon ay tumakbo sa isang partikular na lokasyon na may layuning talunin ang bayani at hindi mawala ang sinuman sa kanilang mga miyembro ng koponan. Pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos ng muling pagpasok sa akademya, tinawag si Seika ng punong guro at sinabihan na kumatawan sa kasalukuyang mga estudyante, at madali niya itong tinanggap. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis sa opisina, tinanong ni Yoki kung ayos lang ba sa kanya na tanggapin ang papel, ipinaalala sa kanya na mamumukod tangi siya, ngunit sinabi niyang ginagawa lang niya ang ginagawa ng mga normal na tao. Kinailangan niyang pag-isipang muli kung paano siya pinamumukha ang duwag ng kanyang mga kilos, kaya plano niyang kumilos ng normal mula sa sandaling iyon hanggang sa siya ay maging isang adventurer. Naguguluhan, tinanong siya ni Yoki kung tatakbo siya mula sa isang kaaway tulad ng mga normal na tao, ngunit sinabi niyang haharapin niya sila sa anumang paraan nang hindi nakakakuha ng labis na atensyon. Sinabi pa niya sa kanya na ang mga normal na tao ay hindi ganoon ang pag-uugali, ngunit naniniwala si Seika na maaari niya silang pabagsakin ng walang nakakaalam. Nang sandaling iyon, naramdaman niya ang mga paggalaw sa malapit at sinabihan si Yoki na lumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga demonyo sa mga pader ng lungsod, at binigyan sila ni Zormnem ng impormasyon kung ano ang kanilang gagawin, at kahit na ang kanilang kaaway ay isang bata, nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa tungkol sa kanilang misyon. Matapos silang ay teleport papunta sa bakuran ng paaralan, napansin nilang lahat ang kakaibang hamog sa kanilang paligid, ngunit nagpasya silang huwag pansinin ito. Pagkatapos ay nakita ni Modiriv si Mabil, at naisip niya ito bilang isang upahang asasin, kaya agad niya itong kinalaban. Humanga siya sa kanyang mga kasanayan, at pinalipad niya ang kanyang palakol, ngunit hinagisan siya ng mga kutsilyo, na mahiwagang itinanam upang itali ang target. Madaling pinunit ni Modiriv ang mga binding at sinabihan siyang labanan siya gamit ang hilaw na kapangyarihan at walang anumang panlilinlang. Naiwan na lamang ang mga kutsilyo, inihagis ito ni Mabil sa kanya, at inilihis niya ang mga ito bago niya sinubukang talunin ito. Ngunit pagkatapos ng pagbangga, wala na si Mabil. Ilang sandali pa, natagpuan ng lahat ng mga demonyo ang kanilang mga sarili na nagkikita sa maling lugar, at lahat sila ay may hawak na mga talisman na natagpuan nila kung saan nila nakalaban ang mga taong kanilang nakasalamuha. Bigla, nakarinig sila ng boses ng isang batang lalaki at nakita si Seika na nakaupo sa ibabaw ng isang lumulutang na mahiwagang bilog. Malugod silang tinanggap ni Seika, at naghanda si Modiriv na labanan siya, ngunit biglang bumagsak ang kanyang ulo sa sahig matapos ipakita sa kanila ni Seika ang isang talisman na hiniwa niya ang ulo. Ginamit ni Zormnem ang kanyang mga mata upang suriin si Seika at natigilan sa takot nang subukang gamitin ng isa pa niyang kasamahan ang kanyang evil eye upang tapusin siya. Habang tinawag niya ang mata upang sugurin siya, gumanti siya sa pamamagitan ng pagtawag ng isang mitikal na ahas na pumihil sa kanyang puso sa isang segundo. Nang makita ito,
Isa pang demonyong bihasa sa pagpapaamo ng mga halimaw ang pumutol kay Seika habang nagsasalita at sinubukang pilitin ang puting ahas na sumama sa kanya, ngunit siya ay kinain tulad ni Eren bago siya naging isang Titan. Si Galgalios, na siyang tanging miyembro ng grupo ni Zormnem na nakatayo noon, ay nagsabi kay Zormnem na guguluhin niya si Seika habang tumatakas siya, ngunit pinigilan siya ni Zormnem at inutusan siyang tumakas. Ipinaalam niya kay Galgalios na ang batang lalaki sa harap nila ay ang hari ng demonyo, at ang mas malala pa, sumama siya sa panig ng mga tao. Dahil sa takot, naghanda si Zormnem na magsilbing kalasag para kay Galgalios at sinenyasan ang huli na tumakas, ngunit nangako si Seika na hindi niya hahayaang makaalis ng buhay ang sinuman sa kanila. Pagkatapos ay naghanda si Zormnem na kontrahin ang mahika ni Seika, ngunit ginamit niya ang magma upang ilabas siya at napansin na nakatakas si Galgalios. Sa labas ng lungsod, kinaladkad ni Galgalios ang sarili na may mga pasa at isinumpa si Seika, ngunit habang nakahiga siya sa isang kalapit na puno, napansin niya ang isang hiwa sa kanyang katawan na dulot ng isang kutsilyong may lason. Bilang resulta, nasawi siya roon nang hindi na ipaalam ang balita tungkol sa kanilang engkwentro sa hari ng demonyo. Nawala ang hamog, at natakot si Yoki sa mga kakayahan ni Seika, ngunit pinakalma niya ito at ipinaliwanag kung paano niya ito nagawa. Pagkatapos ay tumakbo si Mabil papunta sa kanya at tinanong ang lokasyon ni Modiriv, sa paniniwalang makakasakit ito ng iba dahil iniligtas siya ni Seika mula sa kanya. Nagawa rin siyang pakalmeyan ni Seika at pinasalamatan siya sa pag-una sa iba kaysa sa kanyang sarili. Nang sinusubukan pa rin niyang ipaunawa sa kanya ang pagkaapurahan ng bagay na ito, sinabi niya sa kanya na naayos na si Modiriv at hiniling na itago na lang niya ito sa kanyang sarili. Pagkalipas ng mga gabi, sa bulwagan ng paaralan, plano ni Seika, ang kinatawan ng mga estudyante, na magbigay ng talumpati sa gabing iyon. Kaya, tinanong niya si Amyo tungkol sa kanya, at ipinaalala niya sa kanya na naantala siya ng mga pag-atake ng demonyo. Habang malapit na siyang magtalumpati, isang grupo ng mga kabalyero ang pumasok sa bulwagan at sinabing narito sila upang arestuhin si Amyo dahil sa pagkasawi ng isang sugo ng demonyo. Inabot ni Mabil ang kanyang kutsilyo nang makita niyang malapit ng dakpin ng mga gwardya si Amyo, ngunit pinigilan siya ni Seika at tiniyak kay Amyo na palalayain siya sa lalong madaling panahon dahil hindi siya nagkasala. Ito ay ikinagalit ng isa sa mga gwardya, at muntik na niyang dakpin si Seika, ngunit pinigilan siya ng punong gwardya at ipinaalala sa kanya na ang mga maharlika ay pumapasok sa paaralan. Pagkatapos ay dinala nila si Amyo, at nalungkot si Seika tungkol dito. Kaya, iniulat niya ang insidente sa punong guro. Sinabi niya sa kanya na naglalagay na siya ng presyon sa Imperial Court at hiniling na umupo siya at maghintay ng magandang balita. Matapos tanungin siya kung gaano katagal at kung sigurado siyang mailigtas nito si Amyo, napagtanto niya na lumampas na siya. Kaya, humingi siya ng tawad sa kanya bago umalis ng opisina. Paglabas niya, nakita niya sina Mabil at Yefa na nakikinig at umaasang isasama niya sila upang iligtas si Amyo. Laking gulat nila, sinabihan niya silang huwag mag-alala dahil nalaman na ng punong guro ang lahat. Hindi kumbinsido, tinanong siya ni Yefa kung plano ba niyang umupo at manood, ngunit sinabi niya sa kanya na wala silang kapangyarihan laban sa imperyo. Pagkatapos ay iniwan sila ni Seika at lumabas ng gusali ng paaralan upang ipatawag si Mizuchi, na agad na sinubukang tumakas. Matapos niya itong sigawan at pabalaykan upang kilalanin siya bilang master nito, lumabas si Yoki at humingi ng tawad ng maaga bago hiniling sa kanya na iwanan si Amyo. Nakita niya na nasa masamang mood siya at napansin na kung lalaban siya sa imperyo, maaaring mapunta siya sa parehong sitwasyon tulad ng kanyang nakaraang buhay. Kaya, nakiusap siya sa kanya na mag-isip ng lohikal. Bilang tugon sa kanyang pakiusap, ipinaalala niya sa kanya kung sino ang amo, kaya't itikom niya ang kanyang bibig at pinanood itong patungo sa kanluran kasama si Mizuchi. Sa bilangguan, iniisip ni Amyo ang kanyang kapalaran at nag-aalala kung makakasama pa niya ang kanyang mga kaibigan at makakasama si Seika sa mga pakikipagsapalaran. Pagkatapos ay nalungkot siya, ngunit isang pamilyar na figure ang nagpakita at nakilala niya ang tao. Si Seika, sa kabilang banda, ay sumakay sa kanyang dragon at nagbuhos ng maraming talisman upang magsilbing pagbabantay. Pagkatapos ng ilang pagsubok, natagpuan niya ang lokasyon ni Amyo at tumungo sa kulungan kung saan siya nakakulong. Pagkatapos ay nag-aura farm siya tulad ni Yok,
na lumilikha ng hagdanan habang papalapit sa Soul King at nakapasok sa compound ng bilangguan. Gayunpaman, nakita siya ng isang gwardya at pinatunog ang alarma ng nanghihimasok, kaya sinalubong nila siya ng maraming palaso, ngunit ginamit niya ang kanyang magnetic cloud upang itaboy sila. Gayunpaman, patuloy silang nagpaulan ng mga palaso na parang mga insektong adamant, kaya't dinurog sila ni Seika ng mga higanteng bato. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng compound at sinubukan siyang pigilan ng iba pang mga gwardya, kaya pinaslang niya sila gamit ang mahika at isa sa kanyang mga ayakashi. Kalaunan ay nakarating siya sa selda ni Amyo at binuwag ang mga rehas, ngunit nang makita siya nito, nag-alala ito na ang kanyang ginawa ay magdudulot ng mga problema sa kanyang pamilya, kaya hiniling niya sa kanya na bumalik, naniniwalang mareresolba ang lahat. Pagkatapos ay isiniwalat ni Seika na hindi kailanman pinlano ng imperyo na palayain siya dahil siya ang reinkarnasyon ng maalamat na bayani. Ipinaliwanag pa niya kung paano plano ng imperyo na tapusin siya dahil natatakot sila sa uri ng kapangyarihang taglay niya, kaya hinimok niya ito, tulad ni Willy Wonka, na sumama sa kanya at nangakong paprotektahan siya. Pagkatapos lamang, naramdaman niya ang isang presensya sa malapit at nagpaputok ng isang spell sa figure, ngunit naharangan ang pag-atake. Lumabas ang figure mula sa mga anino at nakita ni Seika na si Glay ito, na nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Seika. Pagkatapos ay tinanong ni Seika kung gusto niya itong labanan, ngunit pumasok si Fiona at pinigilan sila. Ipinahayag niya na pumunta siya upang sagutin ang mga tanong nito at sinimulan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung bakit nais ng imperyo na tapusin si Amyo. Itinuring nila ang bayani at ang hari ng demonyo bilang mga labi ng nakaraan, na naniniwala pa nga na ang isang bayani ay hindi sapat upang sakupin ang isang lungsod. Kung ganoon nga, tinanong ni Seika kung bakit hindi nila maaaring baliwalain si Amyo, kaya ipinaliwanag pa niya na si Amyo ay parang isang bombang naglalakad, ang uri na maaaring magsimula ng digmaan sa pamamagitan lamang ng pag-iral, kaya naman ipinadala ng mga demonyo ang kanilang mga asasin upang habulin siya. Pagkatapos ay nagbigay liwanag si Fiona, na nagpapakita na ang dahilan kung bakit hindi pa nakakamit ni Amyo ang kanyang kapangyarihan ay dahil hindi titigil si Seika sa pagmamahal kay Amyo tulad ng isang inahing manok, at kailangan niyang malampasan ang kahirapan at labanan ang mga makapangyarihang puwersa ng paulit-ulit. Sa kabilang banda, hindi sumasang-ayon si Seika at hindi niya maaaring piliing panoorin si Amyo na ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sinabi ni Fiona na ginagawa niya at ng mga kaalyado ng akademya ang kanilang makakaya upang protektahan si Amyo at nagmakaawa kay Seika na umalis upang maibalik niya si Amyo sa akademya. Gayunpaman, nakita ni Seika na inaasahan na niya ang lahat mula pa sa simula at ito ang dahilan kung bakit siya lumipat upang makipagkaibigan sa kanila. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na tuparin ang pangakong ginawa nila tungkol sa chess. Kaya, sinubukan ni Amyo na sabihin sa kanya ang tungkol sa ginawa ni Fiona at Glay habang nag-iisa siya sa selda, ngunit pinatahimik siya ni Seika. Tinanong niya si Fiona kung bakit siya mapagkakatiwalaan at ikinagalit ito ni Glay. Nadoronge nito ang puso ng prinsesa, ngunit gaya ng dati, inaasahan na rin niya ito, kaya isinama niya si Amyo sa isang karwahe at sinabihan silang tumungo sa malayang lungsod ng Rogne dahil nakausap na niya ang alkalde doon. Matapos pasalamatan ni Amyo si Fiona para sa kumot at mag-alok na ibalik ito sa kanya, sinabi niya kay Seika na pinasaya siya ni Fiona at Glay noong nasa selda pa siya. Napagtanto ni Seika na naging malupit siya kay Fiona at humingi ng tawad dahil hindi niya natupad ang kanilang pangako. Sinubukan niyang bumawi para dito sa pamamagitan ng pagbuhay muli sa lahat ng mga sundalong napiga niya noong siya ay pumasok sa kulungan, ngunit nagreklamo si Fiona sa kanya dahil sa pagpapakomplikado ng mga bagay-bagay dahil orihinal niyang planong magsinungaling na ang pag-atake ay ginawa ng isang makapangyarihang demonyo. Dahil doon, nagpaalam siya sa kanila at sumakay sila sa kanilang karwahe. Pagkatapos ay hiniling ni Amyo kay Seika na ipaliwanag kung ano ang nangyayari pagkatapos nilang umalis sa kabisera, ngunit mukhang nag-aalala si Seika dahil hindi siya marunong sumakay ng mga karwahe. Habang paalis sila sa lungsod, tinitigan sila ng prinsesa mula sa malayo at isang kakaibang figure ang biglang nagpakita sa kanyang anino at tinanong siya tungkol kay Seika. Sumagot siya na si Seika ang demonyong hari ng kanilang henerasyon at nagtataka ang figure kung bakit pinoprotektahan ng kanyang uri ang bayani, ngunit sinabi ng prinsesa na ito ay isang mabait na tao na gagamitin ang kanyang mga kapangyarihan para sa kapakanan ng lahat kahit na ito ay humantong sa kanyang pagkasawi.
Sa gumagalaw na karwahe, tinanong ni Seika si Amyo kung sa palagay niya ay nag-aalala si Yefa at Mabil. Ipinaalala ni Amyo sa kanya na sila ay pinatalsik mula sa akademya at pinagsisisihan niya na hindi niya narinig ang kanyang talumpati sa mga estudyante ng bagong taon. Sinabi niya na matagal na niyang gustong bisitahin ang Rogna at sinabi sa kanya na ito ang magiging simula ng kanilang buhay bilang mga adventurer. Kaya, hiniling ni Seika sa kanya na ipakita sa kanya ang mga lubod at masaya siyang pumayag. Minsan kalaunan, sumulat si Fiona ng isang liham kina Yefa at Mabil na ipinapalam sa kanila ang kinaroroonan ng kanilang mga kaibigan. Samantala, naglakbay sina Seika at Amyo hanggang sa makarating sila sa kaharian ng Rogna at pagdating nila doon, nakakita sila ng isang maliit na komosayon at natagpuan si Mabil na magaspang na hinaharap ang isang adventurer habang si Yefa ay nagmamakaawa sa kanya na itigil ito. Nang makita ng mga babae sina Seika at Amyo, masayang nagsama-sama silang muli.